Hi guys! Welcome back to another vlog! So, panibagong umaga at panibagong pimples na naman po tayo, ano? So, wala pa rin pinagbagong aking mukha. Marami pa rin po akong pimples. Pero, pagtsagaan na lang natin yan dahil wala pa akong magawa. Gustong-gusto nila yung aking mukha. So, ayan. Itong vlog natin for today is magiging pinakaunang vlog natin for Vlogmas. Ready na ba kayo sa ating pa-vlog everyday? Kasi ako parang hindi pa ako ready eh. Kaya nag-vlog ako in advance para mapanindigan ko tong vlogging everyday. Actually, 22nd of November pa lang today. And I think magiging up tong vlog na to sa aking channel sa 30th of November para saktong 25 days before Christmas tayo, ano? So, ayan, today is Sunday and off ko. Si Mr. nasa work pa. And I think magiging free siya around 12 or 12:30. And medyo matagal din akong hindi nakapag-vlog gamit tong camera ko. Kasi medyo nasira yung memory card niya. Kapag nagre-record ako, bigla na lang siyang tumitigil tapos nagme-memory error. Sana gumana siya today. Para maganda ulit yung quality ng ating videos. Kasi medyo mahirap mag-vlog gamit yung phone kapag indoor ka. Tapos walang magandang lighting. Especially ngayon na winter na bihira lumabas yung araw. Medyo grainy. Tapos malabo yung quality. Magandang mag-vlog gamit tong camera ng cellphone kapag nasa labas ka kasi maliwanag. Tapos kapag meron kang natural lighting. So yan. But anyways, biglang haba ng intro. Ang daming chika. So, gusto kong simulan tong vlog natin. Everyday with a shout out. So, I think today gagawa tayo ng 2 shout out. Para hindi naman ganun kahabang ating intro, no? So, first shout out is kay Sis Manali, Sumagaysay. And thank you sa very, very nice comment mo. Kinoment niya to dun sa vlog kung saan sinorpresa ko si Sumit sa kanyang birthday. So, ayan, sabi niya, napaka-serious ng hobby. Sa totoo lang, guys, sa totoong buhay, kapag walang camera, ang kengkoy ni Sumit. Kung ano nung expression niya na nakakatuwa, kapag hindi niya alam na nire-record ko siya, tapos ginagaya niya kung paano ko tumawa. Ayan, marami akong video niyan sa cellphone ko. So, ganun siya kapag walang camera. Pero kapag alam naming nag-vlog ako, nagkakailangan kaming dalawa, medyo nahihiya siya, nahihiya din ako. And mostly kasi kapag nag-vlog ako, pagod siya galing sa work, kaya wala na rin siyang energy. Pero kapag after niyang naligo at na-freshen up na siya, bumabalik naman yung energy niya. So, ayan. And the next shout out is kay Sis Risa Palingkod. Sabi niya, pwede po mag-ask, ano po ang ayaw ng mga Indiano? May boyfriend po kasi ako now, Indiano. Iba kasi ugali ng Indian at Pilipino. Thank you po. So, ayan sis, hindi ko masabi kung ano ang ayaw ng mga Indiano kasi ayaw ko naman mag-generalize. Kagaya ng nasabi ko sa vlog ko, iba-iba naman ugali natin mga tao. Kagaya ng sa mister ko na parang hindi siya yung traditional or typical na Indian kasi nga meron na siyang influence ng buhay or ugali ng mga tao sa ibang bansa kasi nga tumira na siya sa ibang bansa. So, na-influensyahan na siya. Ano to? Na-influensyahan na siya ng ibang traits. So, hindi na siya talagang purong-purong Indiano. Parang ganun ba? So, ayun, hindi ko alam kung ano mako-comment ko dito sa comment mo kasi nga iba-iba tayo ng ugali. But anyways, hi na lang sa'yo, Sis Risa Palingkod, and sana magtagal ang inyong relasyon and magtuloy-tuloy yan sa kasalan. So, ayun yung guys, ang haba na ng ating intro. Ang bala kong gawin ngayon is magpiprepare tayo ng aming pa-lunch. So, lagay ko muna kayo dyan. Pwede ba kayo dyan? Or masyado atang mababa? Saan ko ba kayo ilalagay? Ganyan. Parang masyadong mataas. Sa loob kayo ng
ng cupboard. Ayan, medyo pangit yung tripod na gamit ko ngayon. So, gagawa nga tayo ng pang-lunch namin. So, ang gagawin natin is, meron kaming mozzarella na pa-expire na. So, gagawa ko ng mozzarella sticks. And, prepare ko lang yung kailangan. Gumawa rin pala kami ng kheer. Ano to? Indian sweet. Parang isang oats lang, pero nilagyan siya ng cardamom at saffron. So, medyo mabango siya. And lasang-lasa yung gatas. So, yun yung gagawin natin. But first, kakain muna ako ng kheer. Kasi sabi ni Sumi, kumain daw ako. Ito na yung kheer. Nilagyan din namin to ng cashew nut, almond, at saka raisin. So, ayan. Bigyan ko kayo ng mabilisang update dito sa Poland since marami nagtatanong kung anong labang update dito sa Poland. Actually, nag-vlog ako last week pero hindi ko pa siya na-upload. So, I think i-include ko na lang siya dito. So, since some of you are requesting for an update here in Poland, we're going to do an update here in Poland. So, maybe we start with the weather. Weather is a little crazy. Mm-hmm. Yeah. It's gloomy today, right? Yeah, it's cloudy. Mostly every day now. We don't see the sun anymore. Yeah. And it's always windy and the temperature is around 6-7 degrees. How about the restrictions, coronavirus cases here in Poland? I think still rising, but restrictions I think it's still same. I mean, we still have to wear mask and some of the shops are closed again. The restaurants, I mean food and beverage shops only working for takeaways, I think. Yeah. I'm not sure. That's why I'm asking you. I'm not sure also because I don't really mind anymore because I'm used to it now. Yeah, so from what I know, they have like a partial lockdown in Germany. And I think also the same in Spain. And I think you can call it a partial lockdown here in Poland too. Yeah, it's partial Yeah, so the restrictions are back. until 29th of November. It looks so nice here. We're like professionals. Really? Where are we going right now? Can you tell them? Vivo. Because he wants to check the what's that? Apple Watch. Apple Watch. Sorry, iWatch. I wanted to say iWatch. So we can have to hold it. So guys, dito na kami sa mall and as you can see, saradong H&M. Okay, let's check the Apple store. Saradong nga lahat. And from 10 to 12, Sumit, who can enter the mall? Only senior citizens. Only senior citizens. So right now, it's already 12:22. So pwede na kaming pumasok dito. Pero yan, sarado na lahat ng shops. Etong bookstore, is it bookstore? Empik. Yan, bukas siya. And I think pharmacy, yung parang Watsons, mga ganyan. Bilihan ng sabon at gamot. Tapos yung grocery store sa baba. Ayan, bukas siya. Parang Watsons dito, Hebe. Dito sana kami pupunta sa iSpot, pero parang sarado siya. Tinanggal na nila yung mga benta nila, oh. As in, wala. Zero. Meron pa lang iba sa baba. Is it open? Bukas ng kalahati. But nobody's inside. So guys, nandito lang kami sa parang Watsons, Hebe. And bibili lang siguro kami ng shampoo. As you can see, ito lang ang open and the rest are closed na. May ilaw dun sa mga yun, pero sarado rin sila. So guys, yun na nga yung update.
dito sa Poland. So, partial lockdown kami. Pati rin sa Germany and Spain ata. I think sa ibang countries dito sa Europe, nag-partial lockdown din sila kasi biglang tumaas na naman yung cases. Ang dami nagkakasakit din ngayon kasi iba na yung weather. Sobrang lamig na sa labas ngayon. Parang ano siya, -4 degrees siya ngayon. Wala pa naman siyang snow. I think yung snow darating siya ng mga December, ganyan. And medyo naapektuhan na naman yung mga ibang trabaho, kagaya ng sa gastronomy or hospitality, sa mga pubs, hotels, restaurants, hindi na pwede mag-dine-in ulit. Yung mga shop sa mall, kagaya yung nakita nyo sa video, halos lahat ng clothing shop, jewelry shop, sarado sila. Ang bukas lang is yung sa pharmacy at ano pa ba? Mga supermarket. Ayan, yun na lang ang bukas. And I think, sa Australia rin ngayon, meron silang 9 days lockdown. Pero sa South Australia ata. Yun ang alam ko. And, update sa aming application papuntang Australia. Nakapagbayad na ako ng tuition fee. Hinihintay na lang namin yung COE ba yun? COE ba yun? Basta yung confirmation letter, yung final offer letter, confirmation letter. COE ba? COE nga. Confirmation of enrollment. Tapos, kapag meron ako nitong letter na to, pwede na kami mag-proceed sa visa application. And yung visa application para sa Australia is online siya. So, hindi na namin kailangan pumunta doon directly. And mas less hassle siya kasi walang interview. Walang makaganap na parang interview na face-to-face. Kasi nakaka-stress or nakakakaba kapag may interview. And I think yung processing niya is aabot ng 1 week to 4 weeks ata yun. Basta ang alam ko mabilis lang Sabi ni Mr. mabilis lang daw yung processing ng visa. Hiwa ko na yung mozzarella cheese. Mozzarella daw, hindi pala mozzarella. Sabi nitong pinapanood ko. Yan, ganyan siya kataba. Pero yung iba manipis, hindi pantay-pantay. But yan, and pinapanood ko kung paano ba siya gawin kasi hindi rin ako sure. Ready na akong i-coat ang aking mozzarella cheese stick. Hello. Dito na siya guys, nanonood ako ng YouTube. Yeah, I'm vlogging. See, my camera is working again. Huh? It's working again. Yeah, my workout is fine. How's work? Same. Is it busy? Cold outside? 19. Yes. Cold outside? Yeah. It's cold today because it's too windy. Yeah, I feel cold too inside. Ha! Guys, dito na siya guys. Nakaupo lang ako dito. What? I thought I'm just sitting down here watching YouTube. Kim Chu. Kim Chu on YouTube. Gee. Why? You've uploaded my video. Now it's my turn. Don't. I will upload. I edited your videos. Made you a little bit handsome. More handsome. Because you're so ugly. I will upload yours now. You only have one video of me. It took me 1 hour and a half to do the coating of mozzarella cheese. Yeah, it's not easy. And some more we need to fry it. I'm tired. Took so much time. So tired. Sumit, are you ready to vlog every day? I'm working every day. For Vlogmas. But you can take some clips too, right? Maybe. You always got something to say, so I'm sure that you have something to vlog. Something funny. For your fans on YouTube. Char. Fans, sikat ka. Okay. You will shower now? Are you hungry? Little hungry? Should I cook now or later? Bit later? Yeah, maybe a little bit. So yun guys, nagluluto na ako. Nanonood lang ako ng vlog ni Kim Chu. So, ito na yung mozzarella cheese na aking nilagyan ng coat kanina. Meron pang iba dun sa freezer, pero ito yung first batch na nilagay ko sa freezer. So, ito yung una kong piniprito. Ayan na siya. Ayan yung kanin. Ooh. Kaya naluluto na rin ako ng kanin habang si Mister ay
naliligo sa banyo. So, para mamaya pagkatapos niyang maligo. Tapos na rin tong mozzarella cheese at kakain na kami. And hindi ko alam kung mapapangatawanan ko tong vlogging everyday para sa vlogmas. Kasi ngayon pa lang, nauubusan na ako ng topic or idea kung ano bang gagawin, anong ipapakita ko, anong ichichika sa inyo. And since lagi lang naman kami nasa bahay or di kaya nasa work, minsan nagpupunta kami sa supermarket para lang mamili ng kailangan sa bahay. Yun lang naman yung ganap namin. Wala naman kami talagang ganap mostly everyday. Tapos, after work, usually, wala na kami energy pareho. So, ewan ko. Bahala na. Tingnan natin. Ay, lumalabas na yung mozzarella cheese niya. Ayan na. Natutunan now. Kaya na kami, guys. Ito na yung mozzarella cheese. Medyo lumabas yung ibang cheese sa, ayan o, sa coating niya. Pero yan yung ulam namin. And manonood kami ng series, FBI. Tapos na kami kumain, guys. And maguhugas na ako ngayon ng aming pinagkainan. Ililipat ko lang muna tong ginamit kong oil sa Tupperware. Gagamitin namin ulit siya kapag nagprito ulit kami ng mozzarella stick. Kasi meron pa akong natira dyan sa freezer. And hindi siya ganun kasarap. Ewan ko. Sakto lang. Meron pa nga ng kanin. Konti lang. And, wala na kaming ganap ngayon. So, hindi ko talaga alam kung gagawin ko. I think, i-end ko na lang tong vlog na to. So, kitain ko kayo bukas ulit for another vlog. So, don't forget to like and subscribe kung nagustuhan nyo itong video na to. And, i-share nyo na rin sa mga friends nyo. And guys, hope to see you again next time. Bye-bye. I'm ending the vlog, Sumit. I'm ending the vlog. Wanna say bye? Bye. Bye. Bye.